Kamakailan, pinala ng China ang US Ambassador sa Beijing, si Ambassador Sullivan, tungkol sa patuloy na pakikialam ng Estados Unidos sa mga isyu ng soberanya ng China. Sa isang serye ng mga pag-uusap, partikular na binanggit ng China ang mga tensyon sa South China Sea, lalo na ang suporta ng US para sa mga hakbang ng Pilipinas ay itinuturi ng China bilang paglabag sa kanilang teritoryo. Pinagsabihan ng China ang US na huwag gamitin ang kanilang mga bilateral na kasunduan bilang dahilan upang salungatin ang mga interes ng China, lalo na sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa rehiyon. Sa kabila ng pagbabanta ng China, binaliwala ng Estados Unidos ang babala ng China at pinagpatuloy ang kanilang suporta sa Pilipinas matapos ang mga tensyon sa South China Sea. Muling inalok ng US ang Pilipinas ng tulong para sa eskortan ang mga Philippine Coast Guard or PCG sa kanilang mga resupply mission na pinagtatalo ng mga teritoryo. Akbang na ito ay bahagi ng patuloy na commitment ng US sa kanilang alyansa sa Pilipinas, kahit na mariing itong tinutulan ng China, na nagbabala laban sa anumang pagkilos na magpapalakas ng presensya ng US sa rehiyon. Nagbigay ng mensahe sina Commander or Commodore Samuel Paparo, ang pinuno ng US Indo-Pacific Command, at General Romeo Browners Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kaugnay sa resupply mission sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni Commodore Paparo ang patuloy na suporta ng United States sa Pilipinas harap ng mga banta ng China, habang binibigyan ng diin ang kalagahan ng pagkakaisa ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kung tutusin, ang China ang siyang nangaharas sa mga bansa sa Indo-Pacific, pero tila ang China pa ang natatakot at nababahala. Alam nila na hindi sapat ang kanilang ginagawang pambubuli at hindi sila uurungan ng mga minamalit nilang bansa, partikular ang Pilipinas, at hindi rin nagbibiro ang US sa posibleng katapusan ng China sa oras ng pangunahan nila ang digmaan. Ang tanging gusto lang ng China ay huwag makialam ang US, pero isa itong malaking kahibangan. Sa oras na pasuki ng China ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Sierra Madre, siguradong titiklop ang mga mayayabang na opisyal ng China at ang kanilang leader na si Xi Jinping. Ayon sa isang US source forum, ang madalas na topic ng mga analyst ay ang nasa estratehiya ng US na unang aatakihin ang mga satellite station ng China na kayang abutin at pabagsakin ng mga Harpoon missile at Typhoon missile ng US, bago ang naval attack na posibleng tumagal lamang ng 1 linggo. Kung magsisimula naman ang China ng air assault dahil sobrang tiwala sila sa kanilang J-20 jet fighter na siguradong hindi tatagal sa pinakabagong 7th generation jet fighters ng US, ang F-35 Lightning II. At lalong malulumpo ang China pag lumipad na ang pang-final ng US Air Force, ang kanilang Stealth B-2 bomber ng US, na capable na pulbusin ang mga military base ng China sa loob lamang ng 30 minutes. Dahil ang B-2 stealth bomber ay hindi na-detect ng kahit anong radar system at kaya nitong mag-penetrate sa mga teritoryo ng kanilang mga kalaban. Samantala, si General Browners ay nagpapahayag ng kumpiyansa sa kakayahan ng Pilipinas na isakatuparan ang mga resupply mission ng mag-isa. Ngunit bukas pa rin sila sa
magtanggap ng tulong mula sa Estados Unidos kung kinakailangan. Inihayag din ni Browners ang tensyon ng Pilipinas na magpatupad ng mga pagbabago sa kanilang mga operasyon upang mas maprotektahan ang kanilang mga tropa laban sa agresibong aksyon ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo, habang nagpapalakas ang ating AFP sa modernization program.